Hello everyone! For today's video, dahil malamig ang panahon, magluluto tayo ng sopas Tagalog. So ayan nga pala yung ating mga sangkap na i-ready ko na kanina at nagpainit na rin tayo ng ating lutuan. So bakit nga pala sopas Tagalog ang tawag ko? Dahil nga po ang sopas dito sa Visayas ay tinapay. So kanina, tinanong ko yung anak ko, sabi ko, "Nak, magluluto si mama ng sopas, kakain ka ba?" Sabi niya, "Mama, ayoko ng sopas, gusto ko binangkal." 'Di ba? Kasi nga ang sopas dito ay tinapay. So, ang sopas sa Tagalog may sabaw, dito sa Bisaya ay tinapay. Kung ang langgam sa Tagalog ay gumagapang, dito sa Bisaya ang langgam ay lumilipad. Wala lang, share ko lang. So, ayan. Ilagay na rin natin ang ating mga ricados. Ricados, meron tayong luya, konting luya. Iwan ko ba, gusto ko sa sabaw talaga may luya kasi pampaalis ng langsa. So, mayroon tayong luya, bell pepper, at ang ating sibuyas. So, mekos-mekos lang at hayaan nating lumabas ang kanilang aroma para masarap ang ating lulutuing sopa. So, ayan. After nyan, ilagay na rin natin ang ating shredded chicken. Oh, social shredded. In short, hinimay na manok. So, ayan. Ang ginamit ko nga palang part ng manok dyan ay yung pitso kasi yun yung malaman. So, kanina habang naghihiwa ako ng mga sangkap, ay pinakuluan ko na yung ating pitso. Nilagyan ko na rin ng mga pampalasa para malasa na rin siya. Tapos, ayan, nung lumamig ay hinimay-himay ko na rin. So, ayan, di ba? Kita nyo naman, puro laman. Yung buto niyan, konti lang. Pero isinama ko na rin. So, mag-add na rin tayo ng asin. So, wag muna nating damihan ng asin kasi pwede naman tayong magdagdag mamaya in case na kulang pa yung alat ng ating niluluto. So, ayan. Nagdagdag na rin tayo ng pamintang durog. Ayan. Naghahanap ako ng pamintang powder, yung as in powder na powder talaga, yung wala na yung mga itim-itim na may mga buto-buto pa talaga. Kaso wala akong makita dito. Siguro sa mga mall yun na bibili. Yung nasa lagayan na kulay green. Yun. So, next time na lang. At nag-add na rin ako ng konting magic sarap. Yes, gumagamit po ako ng magic sarap. Kasi po, hindi ako naglalagay ng betchin. Pero, bawi naman sa magic sarap. At hindi ko naman dinadamihan yung sakto lang. Ayan. Halo-halo natin ang ating chicken. So, hayaan muna natin siya ng konting kulay brown ng konti yung ating chicken. At ayan, ilagay na natin yung sabaw ng chicken na pinakuluan natin kanina, yung chicken broth. O, ayan, mas masarap yan kasi malasa na yan kanina. So, ayan, konti pa lang yung sabaw natin na yan, magdagdag pa tayo. So, dyan pala ay nagdagdag ako ng mga 3 bowl niyan. Kasi nga, syempre sopas yung lulutuin natin, mas maganda yung madaming sabaw. Huwag naman maraming, yung sakto lang. Ayan, so nakulangan pa ako. Nag-add pa ulit ako ng another 1 bowl ng tubig para sa ating sabaw. Kung napapansin nyo yung mga itim-itim na yan guys, yan yung paminta. Yun yung sinasabi ko na gusto ko sana ay yung hindi nakikita yung itim-itim. Meron bang white? Alam ko merong white pepper. Kasi nga sa ibang bansa meron ako nakikitang ganun. So, dati ang binibili ko yung white pepper. Dito, hindi. Syempre, probinsya. So, meron siguro niyan sa city. Mas masarap kasi yun kasi hindi napapansin ng mga bata. Ayaw kasi nila ng may paminta. At minsan nakakagat nila yan. Ayaw na nilang kumain kasi nga maanghang yun. So, pagkakulo ng ating sabaw, ay ilagay na rin natin ang ating pasta. So, ayan. Halu-haluin lang natin. Baka kasi dumikit sa ating lutuan. So, ayan. Hinalo ko lang siya ng hinalo. At mga pala yan, kalahating kilo ang aking nilagay na pasta. So, ayan. Every 3 minutes nga pala dyan ay hinahalo-halo ko kasi para hindi magdikit-dikit at hindi dumikit sa ating lutuan. So, takpan na muna natin. Ayan, i-check na naman ulit natin. So, kung titingnan nyo parang ang lakas ng apoy ko, pero hindi po. Medium heat lang po siya. Medyo malakas lang po tingnan dahil ang gamit naming kalan ay yung infrared yung burner niya. Maganda siyang gamitin guys. Kung nakikita nyo, pantay yung pagkulo ng ating niluluto. Hindi yung nasa gitna lang. Kasi nga, yung ating burner ay
infrared. Ayan, lagay na rin natin yung ating carrots. O ayan, ang ganda na tingnan ng ating sopas. Makulay na siya guys kasi nga may gulay na. Talaga nga namang makulay ang buhay kapag may sinabawang gulay. So ayan, ang ganda niya ng tingnan. Pakalambutin lang natin ng konti yung ating carrots at ganoon na rin ang ating pasta dahil hindi pa yung luto guys. Ayan, kumukulo na ulit. So, tingnan na naman ulit natin. Check natin kasi baka dumikit na naman yung ating pasta. So, kung makikita nyo, medyo malambot na yung ating pasta dyan. Ilagay na rin natin ang ating repolyo. So, hindi ko muna nilagay lahat ng repolyo dahil baka dumami na naman at umapaw na naman yung ating sabaw dyan sa ating lutuan. So, nung nakita ko, sabi ko, pwede na rin palang ilagay lahat. So, nilagay ko na rin lahat ng repolyo dyan dahil sayang at naigayak ko na. Wala rin namang paggagamitan. So, nilagay ko na yung repolyo lahat dyan. Kung titingnan pa lang, parang ang sarap na ng ating sopas. Kasi nga, bukod sa makulay, ay talagang masarap din naman talaga at malasa. So, ayan. Haluin natin ulit. At lagay natin sa ilalim yung kalalagay lang nating mga repolyo. So, ang sopas natin ay overload sa sangkap, 'di ba? 'Di ba ang daming carrots na nilagay ko kanina. So, ang daming gulay. Marami rin yung chicken at yung pasta. So, ayan, wait muna natin kumulo. Nga pala dyan guys, tinikman ko siya, medyo matabang pa. So, nag-add na ako ng asin. Hindi ko na napakita dyan sa video. Nag-add ako ng konting asin. Tapos, konting magic syrup. So, ayan, hayaan muna natin kumulo. At malapit nang maluto ang ating pasta. So, ayan. Buksan natin. Tinakpan ko muna siya ng saglit pagkabukas ko guys kasi nga yung usok na pupunta sa mukha ko. So pinapasingaw ko muna siya. So yan, ilagay na natin ang ating evaporated milk. So yan, hindi ko muna nilagay lahat at kasi titingnan ko pa kung malabnaw ba siya or ano ba. So yan, halo muna natin para ma-distribute yung gatas na nilagay natin. So yan. Nilagay ko na lang din lahat kasi konti na lang din naman yung natira. Sayang din naman. So, lahat na natin yung gatas. Sakto lang din naman yung pagka-creamy niya. At sakto lang din yung sabaw niya. Hindi naman siya nakakaumay. So, ayan. Ang sarap, di ba? Habang nagvo-voice over ako dito ay natatakam ako. Parang gusto kong kumain ulit ng sopas. So, ayan. Luto na yan. Konting pakulo na lang at okay na ang ating sopas Tagalog. So, ayan. Pati yung gulay ay luto na rin. At ayun ko rin namang sobrang lutong-luto yung gulay dahil parang ang naman na yung kainin yung wala ka na, parang halos wala ka nang nginunguya. So, ayan. Kumulo na ang ating sopas at luto na yan. Sa akin, sakto na yan. Kaya, ayan, papatayin ko na yung ating kalan dyan kasi nga, luto na siya. So, ayan. At magsasandok na rin tayo sa ating bowl para matikman at makakain na rin agad tayo habang mainit pa yung ating sopas. So, ayan. Kung nakikita nyo guys, diba? Ang sarap niyan tingnan. So, sa Tagalog nga pala ay lagi nila itong kinakain pag malamig ang panahon at tuwing almusal. So, ayan lang guys. Kain na tayo niyan. Thank you for watching.